Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Hesus. Well, para po sa mensahe na ipinagkalab sa atin ng Panginoon ngayong pong umaga, ito po ay nasa Matthew chapter 22 and verses 19 to 21. Ito po ang sabi ng mga talata. Shew me the tribute money, and they brought unto him a penny. And he saith unto them, Whose is this image and superscription? They say unto him, Caesar's. Then saith unto them, Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's. Well, the title of our topic for this morning is Give Back. Alam niyo po kung bakit? Kasi yung salita pong render niyan, dyan ho sa talata na yan, generally means give back. Ibig sabihin, ibalik natin yung nararapat. Kasi ganito po, ang tinatalakay po dyan ng ating Panginoon, ginamit niya pong visual aid ay yung pera. Yung bariyang kanilang ginagamit. At nandun po yung muka nitong si Caesar. Nakalagay po roon, naka-engrave. So anong ibig ko pong sabihin mga kapatid? Kasi ganito po yan, para maging malinaw po sa atin na nung sinabi ng Panginoon, ibigay nyo yung para kay Caesar at yung sa Diyos, ibigay din natin. Ganito po mga kapatid. Si Caesar ay nagre-represent ng gobyerno dito po sa lupa. Kumbaga siya yung tagapanguna. Kasi bakit po? Bakit natin kailangang ibalik yung para sa gobyerno? Nakikinabang ho kasi tayo. Para maintindihan po ninyo, yung atin pong ibinibigay na taxes, alin man po dyan, sa lupa, 'di ba? Meron tayong tinatawag na amilyar, meron tayong binibili na meron pong mga VAT, meron mga value added tax, may mga taxes tayong binabayaran. So sa madalit salita, ang lahat ng 'yon ay ginagamit ng gobyerno para ang tao ay maprotektahan. Kaya nga meron tayong mga kapulisan na nagbabantay sa atin at yun naman talaga ang dapat na ginagawa po nila. Binabantayan nila yung ating seguridad, binabantayan nila tayo sa mga posibleng gustong gumawa sa atin ng masama o ng mga kung anumang krimen. So, ang trabaho ng kapulisan. Saan sila kumukuha ng sweldo? Yun ho yung ibinabayad natin. Yung ating mga tax sa kanila punta. Paano ho nila napapaganda yung ating mga kalsada? Dahil ho sa tax na binabayad natin. At yung mga kasundaluhan, paano binabantayan yung teritoryo ng Pilipinas, ng ating bansa, ng ating lupain? Nandyan po yung mga kasundaluhan. So, yung kanilang tinatanggap na sweldo, galing po yan sa ating ibinibigay sa gobyerno. Kaya ang gobyerno naman, binabalikan tayo ng serbisyo. Kaya nga mga kapatid, yung idea ng give back, binibigay ho natin yung nararapat para sa gobyerno kasi nga pinagsisilbihan nila tayo, pinagseserbisyuhan po nila tayo. Ang ibig sabihin ng Panginoon. Kasi po, bilang mamamayan, kailangan ho nating gawin at sundin yung ibinigay na kautusan o sistema para po sa ating bayan. Kaya hindi ho tayo exempted, mga kapatid. Hindi ho porket Kristiyano, hindi ho tayo magbibigay ng ating tax. Hindi ho tayo magbabayad ng dapat nating bayaran sa gobyerno. Mga kapatid, hindi ho dapat ganon. Dapat tayo ay tumutugon sa kung ano po yung tinuturo sa atin ng salita po ng Panginoon. Yung sa kabila naman, diba sabi ng Bible, yung kay Caesar kay Caesar. Yung sa Diyos sa Diyos. Ito naman po, kung paano tayo nakikinabang sa gobyerno sa ginagawa sa ating pabor, mga kapatid, lahat ng tinatanggap natin galing po yan sa Diyos. Kung paano tayo pinalalakas ng Panginoon, kung paano tayo iniingatan ng Diyos, kung paano po tinutugunan ng Panginoon yung lahat ng ating pangangailangan. So sa madalit salita, kung sa gobyerno nakikinabang tayo at dapat nating ibalik yung para sa gobyerno, mas lalong dapat nating ibalik yung para sa Diyos. Kasi po, alam niyo kung bakit? Kasi nga, hindi lang ho tayo tinutulungan at iniingatan ng Panginoon, physical, even yung atin pong kaluluwa, tinutugunan ho ng Diyos sa lahat ng pangangailangan. Doon lang po ng ating kaligtasan. Mga kapatid, wala hong pwedeng magligtas ng ating kaluluwa. Hindi ho natin kayang bigyan ng buhay na walang hanggan ng ating sarili sa kung anong meron tayo. Wala hong ibang paraan. Sabi nga ho ng Bible, isa lang ang daan papunta sa langit. John 14:6. Anong sabi ng Bible? I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Malinaw po ba? Walang ibang paraan, walang ibang daan, tanging ang Panginoon po lamang. So sa mga katuwid, wala ho tayong magagawa.
Ang makakagawa lang ng kaligtasan natin ang Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kung talagang tayo po nakakaintindi ng kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoon, tingin ko po, hindi tayo mangingimi at magdadalawang isip na ibigay yung para sa Panginoon. Kasi nga, ang tinutugunan ng Panginoon, hindi lang ho yung ating pangkatawang lupa, kundi maging yung atin pong kaluluwa. Siya po ang ating tagapagligtas. Pangalawa, siya rin po ang bumubusog at nagbibigay ng satisfaction ng kaluluwa ng tao. Tandaan po ninyo, hindi po pwedeng ang tao mabuhay lamang sa tinapay. Kaya nga, kung titignan ho ninyo, yung sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 4, men shall not live by bread alone. So, ibig sabihin, dalawa po ang dapat pinakakain ng tao. Ano po yun? Yung ating katawan, pinakakain ng pagkaing pangkatawan, at yung atin pong kaluluwa ay pinakakain po dapat ng pagkaing pangkaluluwa. Malinaw po ba mga kapatid? Sana naiintindihan po ninyo yung ating tinatalakay. So, yung kinakain nating pang-pisikal, para po yan sa ating katawan. At yung kinakain ho natin, pang-espiritual, gaya ho nung pangangaral ng salita ng Diyos, pagbabasa ng Biblia, ito hong ginagawa ho natin, pagtuturoan na ito, mga kapatid, para po ito sa kaluluwa natin. So sa madalit salita, yung kaligtasan at yung satisfaction at yung katugunang pang-espiritual, natatanggap ho natin yan mula sa Panginoon. So lahat ng blessing, lahat ng meron tayo, tama lang po na ibalik natin yung para sa Diyos. Kaya nga, ang ibig sabihin ng salitang render, give back. Ibigay natin yung due or nararapat para sa kanila. Sa gobyerno natin, dito sa Pilipinas, kahit sabihin pa natin, merong korupsyon, hindi pa rin ho tayo exempted sa pagbabayad ng tax. Mga kapatid, kailangan ho natin gawin dahil yan po pagpapakita ng tinuturo sa atin ng Panginoon na dapat nating sinusunod. So kaya yan ho yung mga bagay. Kaya tingnan po ninyo, sabi nga ho ng Matthew chapter 22 verse number 17, tell us therefore, what thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar or not? So yung salita kasing lawful, parang hindi ho ito yung batas ng Roman Empire. Kundi ang ibig sabihin, makatwiran ba? Okay? Makatwiran pa. Kasi tingnan po ninyo, pag sinabi ng Panginoon, ito yung akin natutunan dito, pag sinabi ng Panginoon na wag na kayong magbigay kay Caesar at sa akin na lang kayo magbigay, paano ho iikot yung sistema ng mundo? Paano ho iikot yung sistema ng ating bayan? Paano ho tayo magkakaroon ng seguridad? Paano ho natin masisiguro na kapag tayo po lumabas ng ating kabahayan at naglakad tayo sa kalsada, wala ho tayo makikitang traffic enforcer? Imagine po ninyo, kung walang traffic enforcer, yung may traffic enforcer yan, kakagulat nag-aaway sa kalsada. Kung wala tayo mga, nangunguna sa ating barangay, saan kumukuha ng sweldo yan? Saan kumukuha ng kanila pong masasabi nating kumbaga katapat ng kanilang pagsiservisyo? So kung wala tayong ibabayad sa gobyerno, kung wala tayong ibibigay na tax, wala tayong barangay, wala tayong city hall o munisipyo, walang mga gobyerno na, mga eskwelahan ng gobyerno. So, tingnan na lang natin, paano tayo namumuhay sa isang bansa, sa isang lugar, nang wala namang talagang gobyerno. Walang nanunungkulan, wala tayong mayor, wala tayong kapitan. So yung meron na nga nangunguna at nag-aayos ng sistema ng ating paligid, nagkakagulo pa ang tao, baka pati sa lupa, mag-agaw-agawan tayo kung walang sistema ang pamamahala ng lupain natin. Aangkinin na lang ng kung sino-sino. Imagine po ninyo yan, yung matapak na lupa, kanya, batapakan niyan lupa, kanya. So kung wala po tayong gobyerno at hindi natin ibibigay yung para sa gobyerno at hindi sila magtatrabaho, tingin ko po magiging magulo ang buhay ng tao. So ganun din naman po, pag hindi tayo nagbigay ng para naman sa Panginoon at sa gawain, ano kaya itsura ng gawain ng Diyos kapag ang mga Kristiyano hindi ho tumutupad sa dapat ibalik ng para naman sa Panginoon. So kung gaano kagulo sa sistema, sa sanlibutan o sa bayan natin, ganun din ho ang magiging problema natin sa gawain ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Diyos, return or render. Give back. Kaya nga sabi ng mga tao sa kanya, makatwiran ba? Mga kapatid, pag hindi ibinigay yung para sa gobyerno, sino maapektuhan? Tayo rin.
Pag hindi natin ibinigay yung para sa Diyos, sino maapektuhan? Tayo rin, diba? Diyan tayo kumukuha ng pambayad natin ng kuryente, tubig, renta, pangangailangan ng mga manggagawa, at yung mga iba pa na siyang nagpapaandar sa gawain ng Panginoon. Kapag wala yan, di naman natin pwede sabihin, tigil muna ang church. Hindi man pwede sabihin, wala muna tayong pagsamba kasi walang kuryente. Hindi muna tayo para pumunta ng church kasi hindi tayo nakabayad. Hindi tayo pwedeng pumunta ng church kasi wala munang mga ngaral. Kasi nga, mga kapatid, hindi natin nagawa yung dapat nating gawin. Kaya sabi ng Panginoon, nung tinanong siya, mga kapatid, kailangan yung ibigay yung para kay Caesar at yung para sa Diyos. Kaya nga, Jesus affirmed that the government makes legitimate requests of us. And we are responsible to God in all things. Always remember that. But we must be obedient to government in matters civil and national. Kailangan, sumusunod tayo. Kaya nga, ito yung magandang makita natin dito, mga kapatid. 3 bagay yan. Kapag ibinigay natin yung para kay Caesar at yung para sa Diyos, number 1, that is submission to God. Hindi ka nagbibigay ng taxes mo dahil sumusunod ka sa gobyerno. Kundi, kaya mo binibigay yung taxes mo at kaya mo ibinibigay yung para sa Panginoon kasi sumusunod ka sa Diyos. Kasi alinman po doon, mga kapatid, ang sinunod natin at yung isa hindi ho tayo sumusunod sa Diyos noon. Hindi ho tayo nagpapasakop noon. Kasi nga, kung nagbibigay tayo ng tax at hindi nagbibigay para sa Panginoon, hindi ho tayo sumusunod sa Diyos. Kasi ang sabi ng Panginoon, give or render unto Caesar the things para kay Caesar at yung para sa Diyos, ibigay din. Hindi na pwedeng sa Diyos lang tayo nagbibigay at hindi tayo nagbabayad ng taxes. Hindi rin tayo nagpapasakop at hindi rin tayo sumusunod nun sa Panginoon. Kaya nga, mahalaga po na maintindihan natin ito. Bakit ko ba kailangan magbayad ng tax? Bakit ko ba kailangan magbigay ng tithes, ng offering ko sa Panginoon? Parehas po yung mahalaga. Sapagkat yun po ay pinakikinabangan natin. Naintindihan po ninyo, mga kapatid? Kung tayo po ay nagbabayad sa gobyerno, pinakikinabangan natin yon. Imagine ho ninyo, pumunta kayo sa isang barangay na walang kapitan, walang kagawad, walang tanod. Ano ang gagawin natin sa barangay? Pumunta kayo sa isang city hall na walang mayor, walang vice mayor, walang mga councilor, walang mga nagtatrabaho roon. Ano gagawin natin doon? Tayo ang maghahanap ng mga files natin doon. Tayo ang kukuha, magpo-photocopy, tayo ang mga kapatid, tayo mag-e-encode ng record ng lupain natin, ng mga status natin. Mga kapatid, kaya ho natin kailangan bayaran yon. So, ganun din po, pag tayo naman nagbibigay sa gawain ng Diyos, hindi ba sa abot ng makakaya ng ministry, inaayos ng mga tagapanguna yung gawain para sa mga kapatiran na pumupunta sa bahay ng Panginoon. Kaya nga, tayo po nasa ongoing ng pagsasaayos ng atin pong ginagamit na lugar para sa atin pong pagsamba, mga kapatid, tayo rin naman ang nakikinabang kapag ang gawain ng Diyos talagang natutugunan sa mga pangangailangan. Nandyan po ang mga manggagawa. Mahirap po yun kung wala ho tayong manggagawa. Kaya nga napakapalad ho natin. Ang dami ho natin mga manggagawa sa church. Hindi ho lahat ng simbahan, marami hong worker. Hindi ho lahat ng church may mga ganyang manggagawa sa ministry. Kaya nga, mga kapatid, wag ho nating baliwalain itong mahalagang tinuro ng Panginoon sa atin. Pangalawa, not only the submission to God, but also the sovereignty of God. Ibig sabihin, yung naging kanila pong pamamalakad sa gobyerno, ang tinutukoy ko po, ay hindi naman sa kanila talaga yon nanggaling. Yan po nanggaling sa Diyos. Ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng karapatan, kapangyarihan, at kapamahalaan para ang tao po ay pangunahan. Ang Diyos ang nag-ordain sa kanila ng authority. Kaya nga, mga kapatid, tandaan po ninyo, pag hindi tayo sumunod sa gobyerno, hindi tayo sumusunod sa Diyos. Pag hindi tayo sumusunod sa sistema at patakaran ng gobyerno, ang nilalabag din natin, kautusan ng Diyos. So kaya, mga kapatid, napakahalaga po. At ito'y pagpapakita lamang ng kanya pong kapangyarihan at yung kanyang kahigitan sa lahat ng tao sa mundo. Kaya nga, mga kapatid, dyan ho yung pangalawang bagay. And last but not the least, nakita ko po the statute of God. Ito po utos. Ito po batas. Sistema na po ito ng Diyos. Kaya tignan po ninyo, kahit saan tayo pumunta, merong gobyerno.
Ano po, kahit saan tayo pumunta, may patakaran. O, tignan po ninyo. Sa bahay, meron ho tayong tinatawag na patakaran. Ano ho? So, pag hindi tayo sumusunod sa patakaran, ano ho ang nangyayari? Nagkakaproblema sa bahay. Pag tayo po pumasok ng eskwelahan, may patakaran. Pag hindi ho tayo sumunod, nagkakaproblema tayo sa eskwelahan. So kahit saan tayo magpunta, meron pong patakaran, may gobyerno, may namamalakad, may nangunguna. Di ba't sa bahay, ano ang sabi ng Bible? Ang mga tatay ang siyang pinuno at pangulo ng kanilang sambahayan. Mga kapatid, malinaw po yan. Pagdating sa simbahan, may tagapanguna, may pastor na itinalaga para mamamalakad ng pangunguna at ikaayos ng gawain po ng Panginoon. Sa ating bayan, meron tayong kapitan sa mga barangay, meron tayong mayor sa atin po mga city at mga municipality. So sa madalit salita, maging sa buong bansa, meron tayong tinatawag na presidente. Kaya ang bawat pupuntahan natin, sigurado po ako, merong gobyerno, mapapribado o mapapubliko. Ano ho? Mapagobyerno o mapaprivate. Pag kayo po'y pumasok sa mga establishmento, meron ho yung patakaran. Di ba? Punta ho kayo ng Jollibee. Meron ho mga security guard. Naintindihan po ninyo? Punta kayo ng bangko, may security guard, may mga nangunguna, may nangangasiwa sa inyo. So lahat ay pagpapakita lamang ng iyan po ay para sa ikaayos ng atin pong kalagayan. Kaya nga mga kapatid, nakita ko po, pag hindi natin sinunod yung sinabi ng Panginoon, lumalabag tayo sa kanyang utos. Kaya nga po, ito ho ang magandang maintindihan natin para sa ating paglulundo. Sabi po ng Romans chapter 13 verse number 1, let every soul be subject unto the higher powers. Gobyerno po ang tinutukoy dito ng Panginoon. Siya mismo ang nagsabi, ang kay Caesar ay kay Caesar, ang sa Diyos ay sa Diyos. So sa makatuwid, sabi na Apostle Paul, tayong mga mananampalataya dapat magpasakop tayo sa mga in authority. Okay? So dapat tayo po sumusunod dyan. For there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Like what I said, yung kanila pong posisyon, yung kanila pong kapangyarihan na pamahalaan tayo, hindi ho galing yan sa tao, hindi ho yan galing sa kanila. Yan po ay galing sa Diyos. Kaya kapag hindi ho tayo sumunod, mga kapatid, lumalabag ho tayo sa kautusan ng Panginoon. Kaya nga sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay na-enlighten, na-encourage, at natuto sa atin pong ginawang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Samantala, mga kapatid, patuloy ho nating ipanalangin, yung atin pong proyekto sa simbahan, sa church, na sana talagang matapos na po sa darating na Miyerkules, maging okay na ang lahat para po pagdating ng Linggo, hindi na ho natin maamoy yung pintura, yung mga kalat, maalis na po roon para yung mga practices at yung mga dapat nating gawin matapos din po natin. At maging talagang yung ating celebration maging magbigay kapurihan sa Panginoon. Kaya nga sa mga members ho natin, pwede nyo na hong i-post yung atin pong banner to promote yung atin pong celebration this coming Sunday. So kaya supportahan ho natin ang atin pong gagawing celebration. At sa Wednesday, mga kapatid, ito po ang aking hiling sa mga kapatiran, magkakaroon ho tayo ng parang pananalangin. Hindi ho ito magiging ordinary na prayer meeting. Parang magiging prayer vigil natin ito na maglalatag po tayo ng mga lamesa at doon ho natin tatalakayin sa Panginoon yung mga dapat nating ipag-pray para po sa ating darating na celebration. Kaya magkakaroon ho tayo, medyo talagang ihanda ho natin ang ating sarili dahil puro pananalangin ang gagawin po natin sa darating na Miyerkules. Naku, exciting po ito. Alam nyo kung bakit? Kasi kung ano ang magiging resulta ng celebration, malaki po ang kinalaman ninyo. Kung paano ito magiging matagumpay at makapangyarihan, malaki po ang kinalaman ninyo. Kaya nga mga kapatid, pinapaalala ko po, sa darating na Miyerkules, magkakaroon ho tayo ng prayer vigil kung paanong gagawin natin na talagang magkakaisa tayong manalangin para po sagutin ng Diyos
yung isang maganda at matagumpay na celebration. Ano po? Paalala ko ho yan ha. Sa Wednesday, Monday pa lang ngayon, nire-remind ko na po kayo, mga kapatid. Ano ho? Wag ho kayong mawawala sa darating na Miyerkules. Ano po? So kaya, ito po ang atin namang trivia. Ano po ang ginamit ng Panginoon na visual aid para ituro yung dapat ibigay ng mga tao sa gobyerno at para sa Diyos. Ano po? Meron siyang ginamit dyan na hiningi pa nga niya sa mga alagad o sa mga tagasunod niya. Ano ho? Doon sa mga tao. Kaya yan po ang ating trivia for this morning. At ito naman po ang mga sumagot ng tama. Sa trivia po natin. At medyo matagal-tagal ho tayong hindi nakapag-bread talk. Ano ho? Ito po ay trivia natin last Wednesday pa. Okay? Ito po yung kumbaga sinundan natin ngayon. Ano ho? Nung Wednesday at ngayon po wala ho tayo nung Thursday, Friday gawa nga po nung amin pong pinuntahang hospital doon po sa Antipolo at nung Saturday sobrang hindi ko na ho talaga kinaya mga kapatid. Ano ho? Kanina nga nangangamba ko, sabi ko parang mukhang hindi ako makabangon sa sobrang puyat, pagod ng katawan. Pero sabi ko kay ate, sige, gawan natin ang paraan. Medyo late nga lang po mga kapatid. Ano ho? Actually hindi nga medyo sobrang late na talaga dahil inabot na ho tayo ng alas 10. Well, ganun pa man, ako po humihingi ng paumanhin sa mga maaga talaga nag-iintay at nagtatanong kung may bread talk po ba. Ano ho? So ako po sa abot ng aking makakaya, maging ng aming pong team, ay ginagawan ho namin ng paraan na talagang araw-araw tayo po may pag-aaralan ng salita po ng Panginoon. Ano ho? So kaya eto po, mga sumagot ng tama last Wednesday. Ayan, eto po ang number 1. Ihanda na ho natin yung ating mga kamay. Ang number 1 ay si Sister Gypsy. Pero ito pala ang tamang sagot. Nakalimutan kong sabihin. Ano ho? Ano ang tinawag ng Diyos sa mga ginawa ng mga tao sa bahay ng Panginoon o sa templo? Ginawa nilang Den of Thieves. Ayan. Ginawa nilang lugar ng mga tawag doon, sabi nga ng paano, mga ulupong kayo, mga masama kayo. Ganyan yung termino ng Panginoon Ano ho? Ginawa nilang lugar ng mga tawag doon, mga magdanakaw, na mga masasama. Yan ang sabi ho ng Biblia. Well, ang unang sumagot po ng tama ay si Sister Gypsy. Congratulations, Sister Gypsy. And then, ang pangalawa, si Ninang Kiten. At ang pangatlo ay si Sister Weng. Maka ito yung top 3 natin. Ito yung trio natin na talagang matibay at matatag sa atin pong bread talk. Ano ho, sila po yung top 3 pa rin talaga. Okay, so congratulations kay Sister Gypsy, kay Ninang Kiten at maging kay Sister Weng. And then ang pang-apat po natin ay si Ninang Ana. Ang pang-5 po natin, palakpakan ho muna natin yung top 3 natin. Munti ko na makalimutan. Ang pang-4 po natin ay si Ninang Ana. Pang-5 natin si Ate Rose. Ang pang-7 ay si Ate Nelly. Pang-8 si Preacher Alvin. At pang-9 si Sister Hannah. At ang pang-10 ay si Ninang Flor. Ayan, congratulations din sa inyo. Kayo ang top 10 last Wednesday. Ayan, purihin ng Panginoon. At gusto lang natin batiin ngayong umaga dahil kasama ho natin si Ate Milet De Lara. From East Bagong Barrio. Nako, Ate Milet, na-miss ka namin kahapon. Ano po? So, na-miss natin si Ate Milet. Hindi ho natin nakasama sa ating pagsamba sa Panginoon. At ganoon din, gusto natin pasalamatan ngayong umaga dahil kasama natin sila from Dubai. Kasama natin sila Brother Michael Pereira at maging si Sister Joy Pereira. Ayan, good morning sa inyo dyan sa Dubai. Nako, maganda raw dyan. Sa Dubai. So, salamat sa pakikinig ng salita ng Panginoon. And then, kay Ate Vilma, mula naman po sa Valenzuela. Ayan, good morning po, Ate Vilma. And maging kay Ate Zena Bonakawa. Bonakawa. So, dyan po yan sa East Bagong Barrio pa rin. Ako, na-miss din natin yan si Ate Sena. Wala yung kanyang family yesterday. Okay, so sa Sunday, wag ko kayo mawawala. Anniversary na po natin. And kasama rin natin ngayong umaga si Sir Melovy Halmasco. Dyan din yan sa Dubai. Nako, ingat kayo dyan si Sir Melovy, yung buo ninyong family. Maraming salamat sa pag-join this morning. And thank you rin kay Ate Jean Galit, mula naman po sa Malabon. Ayan, ito po yung may bahay ni Brother Ronnie. Nako, Brother Ronnie. Nakakatuwa naman, Sister Jean, kasama namin sa pag-aaral ngayong umaga. And syempre, ganun din, si Ate Gina Bometibo, ang isa sa masarap gumawa ng banana cake.
Ako, parang pag nakita ko sa Ate Gina, ang pumapasok sa isip ko kagad, banana cake. Ha? Thank you, Ate Gina. Ha? Maraming salamat po. And maging kay Brother Leo Aranuez, na-miss din natin to kahapon. Wala siya kahapon. Ha? Pero natutuwa tayo sapagkat talagang ang Panginoon ay gumagawa sa buhay ni Brother Leo. Salamat sa pag-join, Brother Leo. Ingat ka dyan sa trabaho mo. At maging si Ate Tessie Lopez, mula naman po sa Barangay 12 ng Letre. Ayan, good morning po. Nakakatuwa yan. Silang dalawa, naka-join, nakasama ho natin kahapon. Sila Ate Tessie, naka-attend po yan ng service. Ano po? So kaya salamat po Ate Tessie, naway patuloy kayong palakasan at ingatan ng Panginoon. At wag ho ninyong makalimutan, sama ho natin sa prayer si Kapleo Kagawan, si Nanay Olivia Tahuna, si Kuya Ray Cortez, at yung amin pong family, lalo na ho si Mami. Sobrang talagang araw-araw tumataas yung kanya pong BP. So, include ho natin sa prayer. And syempre, si Nanay Bilen, nanay ko po, patuloy siyang palakasin ng Panginoon. At maging si Preacher Chris, talagang umokay na rin yung kanyang katawan. Dahil ang hirap po niyan, kapag meron kang nararamdaman sa katawan at nasa gawain ka, yung gusto mong gawin, hindi mo magawa. Parang ako, sa nararamdaman ko, ganun din. Kaya sama niyo ho kami sa prayer. At maging si Pastor June Bertos, wag ho ninyo makalimutan, sama ho natin sa pananalangin. At maging si Tatay Tomas Beltran. Yan, ang father nila Sister Princess Olpindo at nila Brother Manny Beltran. Lagi ho natin isama sa panalangin. Ito pong mga mahal natin sa buhay. Wag ho nating makalimutan. Napakahalaga po ng pananalangin. So kaya nga mga kapatid, pag-pray natin yung ating nalalapit na celebration sa darating na linggo, wag ho kayong mawawala. Ayan. Sana'y nandyan po kayo palagi para maramdaman ng Diyos na talagang kayo po ay nakasuporta sa gawain ng Panginoon. Again, salamat po sa lahat na nag-join ngayon pong umaga. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield. When you gave your Son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of peace, hope of the weak, though mountains fall into the sea, though tempests may rage, the sun hide its face, your favor will rest upon me. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness,
change.